Hi my friends! Welcome to another episode of the segment Paula the Explorer Explores People. Ang guest natin tonight ay isa sa masasabi ko talagang haligi ng exploring ng mga abandoned, mysterious, mga forgotten and mostly haunted na places. Isa siya sa mga nagsimula at nagpasimula nito sa YouTube. Let us all welcome Clint Lozada of Just Clint YouTube channel. Hello po, Sawadee Kap. Dika. Maraming salamat po sa mag-invite sa akin dito. Sir Clint, kamusta ka naman? Okay naman ma'am. Sobrang happy kasi nakabalik ako dito sa Pilipinas. Tagal din namin hindi nakapag-vlog dito ni Dayan, kaya excited kami mag-vlog dito. Gaano katagal na kayong since nakabalik kayo dito sa Pilipinas? So mga ano na siguro, 2 months, no? 2 months na since nakabalik kami dito. Kasi dito kami nag-celebrate ng Christmas tsaka New Year. Since umuwi kayo, nag-shoot pa rin kayo ng mga videos, ng mga vlogs, ng mga contents dito sa Pilipinas? Nag-edit na ng vlog namin sa Thailand. So dito na namin in-edit. Tapos this January, nag-shoot lang kami ang Philippines series. So usually yung vlogs nyo, naka-schedule na talaga siya, naka-arrange na siya per schedule, kung yung shoot, meron ng date, tapos meron ng schedule kung kailan Kasi kailangan namin time management kasi nag-work din si Dayan. So kaya kailangan time management talaga para hindi mag-conflict yung mga schedules namin. Nung nasa Thailand kayo, 'di ba? Kasi nagsushoot kayo doon ng vlog, tapos nagwo-work din kayo, 'di ba? Apo. Paano niyo na-manage 'yun, yung schedule niyo na 'yun? So yung ginagawa namin, work kami sa umaga, tapos paggabi or hapon, pag out namin, diretso na kami sa mga spots. Tapos shoot na kami, tapos after shoot, uwi, tapos edit content, tapos tulog, tapos trabaho na naman. Pero weekend, dyan full time na kami, nag-edit kami. Nabanggit sa akin ni Miss Dayan na ikaw talaga yung lahat, yung naghahanap, yung nagre-research. Paano yung preparation na ginagawa nyo? So kung wala na akong, for example, wala na akong mga videos na, ang tawag dito, yung back mga gawain ko. So i-research ko na siya during my free time sa work. So i-research ko yung mga lugar, ililista ko na, titingnan ko na yung history, titingnan ko na yung kung ano yung backstory niya, tapos pupuntahan namin yung spots, tapos doon na namin i-shoot. Pero minsan yung iba, hindi ko muna chine-check yung backstory niya, yung history niya, para pagdating namin sa lugar, Masasurprise ka na lang. Masasurprise na lang kami. Tapos wala kaming personal bias na parang pag alam namin yung Afterwards history. na lang sa kawaan. Kung ano maramdaman namin doon, hindi siya magbe-base sa kung ano yung history na-research mo. So, Oo nga. Ganon din kami minsan Hindi, kasi kami Sir Clint, pag kami nag-e-explore, ang dami namin kasi sa grupo, 6 kami lahat. Tapos, takot pa kami noon. Kayong dalawa ni Miss Dayan, dalawa lang talaga kayo talaga Opo. sa mga explores nyo. Tapos, nasa foreign country kayo. Tapos, abandon talaga yung mga pinupuntahan nyo, talagang sobrang liblib, sobrang nakakatakot. Bakit? Saan kayo kumukuha ng tapang? Sa na lang din, sa taas. Siyempre, alam ko naman, di kami papabayaan, kaya go lang kami. Pero pag may naramdaman kami na medyo dangerous na, so medyo creepy na yung example, si Dayan before sa ghost ship, hindi pa namin alam kasi yung abandoned nun, na pala, nahilo na siya. So wala akong alam. Bumaba lang kami, tas after that, dun na pala mas lumala. Kasi yung sabi pala sa amin ni Sir Ed, pag lumalaki daw yung ulo mo pala, bumibigat, yung next pala nun is parang sasapian ka na nila o papasukan ka. Oh my God, na-experience nila yun sa ghost ship. Ilang beses na. Kasi nag-feed sila sa fear . So yun pala. Kasi first time namin yun, kaya takot na takot din kami. Kaya dun siguro na parang, mga mahihina to . Kaya yun, takbuhan na kami. Etong natanong ko to kay Miss Dayan nung nag-guest ko siya. Yung character niya kasi, sobrang tahimik lang siya doon. Apo. Tapos nakasunod lang siya sa'yo lagi. Okay ba sa'yo yun? Or would you want na sana may iba pa siyang ipakita? Okay sa akin yun kasi yun yung niya natural siya . Yun talaga yung personality niya. So
ayun, minahal naman ng tao. Kaya pinapakita lang namin kung ano kami sa video. Hindi na namin siya like i-script pa or what. Oo. Kung ano kami doon, ganun talaga kami sa personal. Naturally Takot na lang talaga siya. kami. Kasi hindi naman kami ghost hunter. Explorer talaga kami. Explorer. Nag-explore po. lang talaga kami. So, yun. Okay naman sa kanila. Kaya, yun, nakarelate siguro yung tao. Kasi hindi naman lahat ng nag-explore marapang. Oo. Kasi kami wala kaming experience. Kaya takot talaga kami. Oo. Yun, ganun po. If you can compare Thailand sa Pilipinas, ano sa'yo, para sa'yo sa mga explores mo yung ano talaga, nandun talaga yung natakot ka talaga, yung fear mo talagang bumongga na halos ayaw mo na ituloy. Yung ano, feeling ko yung tawag dito. Yung sa Thailand, yung pinaka nakakatakot is yung yung helmet collector, tsaka yung ghost ship. Yung ghost ship Yung ghost ship talaga. Kasi yung backstory nun sobrang lala eh. ng ghost ship. Oo, kasi yung top floor nun, dun yung maraming tumalon. Ayun sa kanila. May Tumatalon. demonic something talaga dun sa ghost ship. Hindi ko sure kung demonic entity siya eh. Kasi ayon sa mga lokal, ano daw, yung pinagtayuan nun or kinatitirikan ng ghost ship, dati siyang parang enchanted para sa kanila kasi maraming puno ng balete doon. So tinayo yung ghost ship, pinagpuputol yung mga balete. So after that, So parang yung mga nakatira doon sa balete, lumipat na parang lang. naging malas daw yung ghost ship. So yun, tapos marami daw silang whispers na naririnig na parang sinasabi na tumalon. Kaya ganun. Ma-share ko lang parang nangyari sa akin yan yung nag-hotel kami. Yung last hotel na pinuntahan namin. Kasi parang paano na ako, parang yung katawan ko, doon niya dinedirekta yung katawan ko. Pero Oh my yung God. utak ko, kasi malakas din kasi yung ano ko. Oo. Yung utak ko, parang kumakontra siya. Huwag ka tutuloy, matitisod ka pag dumiretso ka. Parang gano'n. Tapos nung inilawan ko siyang gano'n, na-realize ko, bangin na siya, yung ano na siya nung hagdan. So ibig sabihin may nag-aano na sa'yo. Mayroon, parang may nagtutulak sa akin na Correct. ano, gawin. So parang naniniwala ako sa mga ganyan kasi based on my Oo, experience talaga. totoo talaga yun. Sa inyo, nangyari ba yung gano'n? Sa amin, wala pa naman. Yung ano lang, feeling na parang pinapapunta ka dun sa isang lugar. Na pumasok ka dito. Kaya minsan, pag nag-explore kami, hindi namin alam bakit napunta kami dun. Tapos hindi na namin alam papunta palabas. Kaya sabi, Nagawa ako dun sa nagbaliktad. ay, oo, yun, isa yun. Nagbaliktad doon ng damit Kasi- para mahanap nila yung Kasi daan pa uwi. yung ginawa lang namin doon, ano talaga siya? Nasa ano lang Thailand sila nun. Oo, sa Thailand. Tsaka ano yun, gubat yun sa taas siya Oo. ng bundok. Mm. Kung ano lang yung nalalaman ko before sa mga lola ko, sa mga tita ko, ng Na-apply mo bata rin. na yung napapanood ko sa TV, yun lang yung ginawa ko. So sabi ko, oo nga no. Effective? So ibig sabihin, totoo pala talaga yun. Wow. Nakuha mo nung ano? Oo. Oo, nahanap Kasi nila. mahilig kasi Kasi kami. pabalik-balik na Oo. hindi na nila talaga alam saan Kasi yung daan. hindi pala yun yung daan na dinaanan namin, nakalimutan na nagkamali. namin. May nakita lang kaming daan. Or parang niligaw na siguro kayo. Oo, yun din isa. Ba't gano'n? Si boss pa yun. Ay, brief kasi binabalik. Hindi. Oo. Iba kasi yun. Kaya pala gano'n. So yun siya. So yun. Kaya nakatakot. Nakatakot, no? Pero idol talaga. Sa paggawa Ay, ng Thank you. video, shooting, editing, favorite. Alam niyo yan, favorite ko talaga. Thank you. thank you po. Nakaabang ako lagi dyan. Pati si Kuya Bong. Oo. Diba? Si Oo. Kuya Bong, kapatid niya. Yung Uy, nagsisend thank pa you. yun. Thank you, Batiin Kuya mo Bong. naman. Shout out sa'yo, Kuya Bong. Kombong. Si Kombong. Kain tayo sa labas. Salamat. Sa mga napuntahan mo dito sa Pilipinas, so far, nag-enjoy ka ba? Or sa tingin mo, mas okay pa rin yung mga explores mo sa Thailand? Medyo okay naman dito. Ang problema lang kasi dito, pag sa Thailand kasi abandoned, pag sinabing abandoned, minsan wala na talagang caretaker yun. Mm. As in, abandoned na talaga siya na walang tao. Dito kasi, yung ibang spots dito, may mga caretaker. So, pero minsan, okay din kasi na-interview mo sila sa mga experience nila, kung may nararamdaman sila. So, yun naman yung pagkakaiba sa Thailand tsaka dito. Pero yung pinaka-creepy na napuntahan namin dito, yung ano,
hospital sa Negros. Sa Negros, ang panood ko rin yun. Oo, yun yung pinaka-creepy Yung na sa sabi Negros. ko na hindi ko na talaga babalikan. Ayaw niya na balikan. Hindi ko na balikan. Pero sa Negros yun, di ba? Dito, sa Metro Manila side. Sa Meron Met- ka nang bang na pasok na masasabi mo talagang legit creepy talaga or medyo may pagka-haunted, ganun? yung dito, yung sa Cavite Resort. Cavite Resort? Cavite Resort. Yung sa Ano ata yun? Bacoor? Oh, bandang Bacoor. Kasi, ano siya, nung una, akala namin, may daming kalabog. Sabi ko, ay hindi, baka ano lang to. Oo. Di pa maliit lang yun? O maliit lang siya. Tapos yung history niya pala, late na namin nalaman na marami palang nalunod doon. Oo. So ngayon, Yung may bata yung mga pa. naramdaman namin doon, nung nag-investigate na kami, tugma doon sa mga nangyari before. Mm-mm. Yung sagot ng spirit box. Mm-mm. Tapos yung pinaka-latest ngayon, pinuntahan ni Sir Ed kasi sabi ko, Sir Ed, try nyo rin yun. Mm-mm. Nung pinuntahan nila, doon nalaman na may mga namatay talaga. Tsaka may nagpaparamdam talaga na naiwan doon. So yung reason pala bakit nalulunod yung mga na-aksidente doon kasi yung slide ng pool, semento. So kaya sila nalulunod kasi pag nag-slide sila, nababagok pala sila doon. Nabagok na bago Kaya, pa makababa. Doon na lang nalaman kay Sir Ed na ganun pala yun. Siya ang parang siya ang naka-unlock nung Siya yung... kung bakit nangyayari yung mga Kasi kami namamatay. hindi namin ma-explain bakit may ganito sa taas, may Oo. kalabog, tapos nung investigate bakit pumapalo yung EMF. Mm-mm. Tapos nung nag-spirit box na kami, doon na namin na-confirm na may something. So yon dito sa Doon sa Metro Manila. yun yung one of the isa ka sa creepiest pinaka-creepy dito sa Metro Manila. Di ba dati I remember ang mga mo lang content puro challenge, Apo. mga pranks, Apo. mga ganon, di ba? Tapos bakit nag-shift ka bigla sa exploring? Nag-start yun dahil challenge kami before. Mm-mm. Tapos challenge ako sa Thailand. Ngayon, pumunta si Zark doon sa sa Thailand. So ngayon, sabi niya, Kuya, why not try mo mag-explore dito? Kasi sayang yung mga abandoned places. Walang gagawa. So ikaw nandito ka na, bakit di mo i-try? So tinry ko. Nung tinry ko, sinamahan ko muna siya doon. May isang spot kasi ako doon na alam, yung haunted train graveyard. Mm-mm. So sinamahan ko siya doon. Tapos tinuruan niya ako ng kung paano gagawin yung vlog. Oo. Tapos Hindi ka pa nag-vlog nun? hindi pa. Oo, sumama ka pa. Sabi ko, gagi, ang creepy, men. Sabi ko, parang ayoko i-try. Sabi, hindi, kaya mo yan, try mo. Mm-mm. So, tinry namin, yun yung pinakauna namin, yung ghost ship. Ayun. Paano mo niyaya si Miss Dayan? Kasi every time dati pag nagcha-challenge, dalawa lang talaga kami. Siya nagbe-video, ako yung nagba-vlog. Tapos sabi ko, try natin. Kasi yung before kami nag-challenge, may isa pa kaming channel before. Mm-mm. Travel vlog naman Travel. siya. So travel talaga kami, dalawa kami lagi magkasama. Tapos nung nag-exploration na, yun na, nagsama pa rin kami. Kasi every time talaga na nagba-vlog ako, kasama ko talaga si Dayan. Oo. Pero hindi ka ba nag-worry nun? Nakakasama mo si Miss Dayan, tapos, syempre, dangerous naman talaga yung yung medyo gagawin yun. Hindi ka ba parang nagdalawang isip, natakot na? Nagdalawang isip na syempre baka may mangyari. Pero mas nakakatakot kung ako lang mag-isa. Basta ko. At least, example, pag may aksidente nga man naman. ako, duck on the wood. Or may nangyari man na hindi ka aya-aya dyan. Syempre, andyan si Dayan. Kung may mangyari yun sa kanya, andyan ako. So, lagi kaming Sa magkasama. bagay, iba pa Kasi, rin pag may kasama. team talaga kami, dalawa lang kami. Never mo pa na-try na solo? Na-try ko sa sa Bangkok. Yun yung pinaka most haunted doon sa Bangkok. Bangkok? Yun yung hindi ko na sinama si Dayan kasi yung background story nun malala. Alin sa Bangkok? Yung Batman? most haunted house ata yun. House? Oo. So yun yung pinaka top 1 yun sa most haunted sa Bangkok. Kasi yung nangyari naman doon, may 5 magbabarkada na gusto nilang i-test yun, yung house na yun. 5 or 6 sila. Tapos nung pinuntahan nila, may encounter sila doon. Tapos umuwi na sila. Nung umuwi sila, ubos sila. Patay silang lahat. Tapos yung sinabi ng mga tao,
nung nakita nila na aksidente yung isa, meron daw nakaangkas na babaeng nakaputi. So, sa bawat tatlong na aksidente na yon sa motor, na aksidente sila, yun yung sabi ng Sinundan mga sila, tao, parang may nakaangkas silang babaeng nakaputi. Tapos yung dalawa naman, nasunog yung bahay nila. Tapos before daw nasunog, may nakita yung mga tao na babae pumasok doon sa bahay nila, nakaputi rin. Hindi ka natakot nung pinuntahan mo yun? Natakot wag na kasi baka, Oo. Kaya diba? hindi ko na sinama Ganun si yung Dayan. history eh. Kaya nga eh. Pero gusto ko lang kasing sabi ko, try ko kaya. Pero after nun, kasi may kakilala kaming monk doon. So every time mag-explore kami, diretso agad kami doon sa kanya. Pa-cleanse agad. Oo, kasi yung may nangyari din before na nag-explore kami sa isang abandoned mansion. Hindi ako naniniwala doon eh, yung langis ba yun? Hindi ako naniniwala doon talaga. Sabi niya, sige, dalhin mo to, ilagay mo doon sa spot kung saan ka mag-explore. Pag ito bumulwak, huwag ka na tumuloy. Hindi ko naman alam yung instruction kasi kami, language barrier. So nilagay namin doon, hindi ko naman alam na aantayin. So nilagay ko lang doon, hindi naman siya bumulwak. Pumasok kami. Tapos, nung may nangyari na doon sa loob, pagtakbo namin palabas, nadaanan namin bumulwak na pala. Ano yun? Yung parang yung dito sa atin kasi di ba yung pag may aswang? Langis ba yun? Yung may lagis yung kukulo langis. daw pag may aswang, di ba? Oo, yun. Parang ganun din? Oo, hindi ako naniniwala doon dati talaga. Pero nung na-experience namin yan, sabi ko, iba talaga. Kasi iba yung paniniwala talaga nila. Mas grabe yung paniniwala nila sa ghost sa Thailand kaysa dito. Dito may mga skeptic pa dun. Parang halos lahat. Talaga. Naniniwala. Ikaw ever since believer ka na talaga? Oo, kasi nung bata pa lang ako, nakita na ako ng duwende. Pero yung sabi ng mama ko sa akin, sabi niya, lagi ko daw sinasabi sa kanya na gusto ko pumunta doon. May treehouse kasi kami sa province before. So gusto ko pumunta doon kasi may mga batang naglalaro. Gusto ko makisali, niyaya nila ako. Sabi niya wala namang mga naglalaro diyan. So doon na nila nung dinala nila ako sa manggagamot na albularyo na may duwende pala yung treehouse. May third eye ka? Hindi ko alam eh. Pero yung sabi ni Sir Ed, meron. Pero hindi pa siya ganun ka like open. Siguro nung dinala ka sa albularyo, baka pinasara. Yun yung, baka. Diba? Kasi sabi nila, Pero, parang nasasara eh. Sabi Sir Ed na pagka nakabukas yan, hindi na kaya isara. Hindi ko alam eh. Pero gusto ko siyang gusto ko mag-train ulit kay Sir Ed. Gusto mo talagang full i-full siya. Kasi sa yung life, capacity mas okay na bago man tayo mawala, 'di ba? Alam natin My kung gosh. yung mga secrets dito, 'di ba? Kaysa wala tayong alam. Sarado yung utak natin. Mas maganda mas open ka sa mundo. Kasi pag So, content din tayo. parang mentally, spiritually Oo. prepared ka eh, no? Opo. Na ganun yung Kailangan gusto mong gawin. awaken ka sa mga nangyayari sa mundo. Kasi kung hindi ka rin dyan, di ba meron tayong nakilala? Sabi niya, gusto niya ipa-open, nagbili pa siya ng mga ano-ano, tinuruan siya paano ipa-open. Dinala namin dun sa hotel. May nakarana siya na may bumato sa kanya, natakot, ayaw niya na. Binato pa lang yun. Mahirap yun pag gano'n. Oo, Kasi tapos dapat, sabi namin, gusto mo pa open ng third eye, tapos ganyan nakahina yung mo. Okay ka lang ba? Mag-isip ka muna. kasi kailangan yan eh. Nasa puso mo yung yung desidido ka talaga na siya, i-open siya. Kasi feeling ko hindi siya ibibigay sa'yo ng basta-basta eh. Hindi yung porque gusto mo. Kailangan talaga siyang pag-aralan. Kahit nag-ano nga rin ako kay Sir MJ, yung manager ni Sir Ed, na kung pwede mag-session ako kay Sir Ed na i-train. Pero wala pa kasing time. Pero in time, baka magano kami. Okay lang kay Miss Dayan? Oo naman. Support naman. Oo, 100% yan. Kasi all out support yan. Since day one, nandyan na siya eh. Kahit yung interview niya sa akin, sabi niya talaga, Oo naman. yung tiwala niya daw talaga sa'yo. 100%. Kahit Kasi- anong decision gawin mo. Kailangan Kaya kasi siguro ganun sila ka-successful, no? Kasi full blast yung tiwala. Kasi gano'n naman dapat, hindi magwi-work yung
yung relationship kung isa lang yung ano. Pero was there ever a time na meron siyang sinabi na hindi mo gusto, pero parang na-realize mo baka tama naman siya, sige sundin ko na lang. Meron din, oo. Pero minsan, example, pag may ganyan, itatry muna namin yon. Mm. Yung example gagawin, o baka hindi mag-work, ganito, ganyan. Sabi ko, try natin kasi in time, baka pagsisiyan natin na hindi natin siya tinry. Talagang ano sila, give and take. No? Ganun talaga. Anong maa-advise mo sa mga katulad namin, kasi kami talaga nagsisimula pa lang kami dito sa field na to. Apo. Ano yung magiging parang bilin mo para sa amin, para one day magtagumpay din kami sa gusto namin mga gawin? Yung bilin ko siguro, wag kayong magpanghinaan ng loob. Tapos, kailangan consistent lang kayo sa ginagawa nyo. Kasi may nagsabi din sa akin ito before, na kung pangarap mo talaga to, bakit hindi mo siya galawan? Kasi kung ikaw, for example, kami, empleyado kami, sinasabi niya sa amin na gumigising ka nga ng maaga para sa pangarap ng iba, bakit hindi ka gigising para sa pangarap mo? So, yun. Kaya, huwag yung panghinaan ko. Example, mahina yung views, kasi dyan din kami galing eh. Yung ginawa namin, consistent lang, tuloy-tuloy lang kami, hanggang na siya. Kasi makikita naman yung effort mo eh. Oo, sa kasi ginagawa like kami, mo. baguhan lang kami. Talagang doon kami nakafocus. O yung views ba tumataas? Yung subscribers ba tumataas? May nangyayari ba? Yung parang ganun. Dapat huwag ka mag-focus sa ganun. Dapat focus ka lang sa kung ano Sa yung craft. sa craft mo ngayon. Kasi doon mo makikita yung yung improvement mo. Dapat every upload mo, ganun lang. Yung sinasabi ko lagi na yung kompetensya ko, yung sarili ko lang. Gusto ko lamangan yung dati kong upload. Gusto ko may improvement sa every upload ko. So, yun lang. Napakaganda ng ng advice na yon from Sir Clint. Thank you so much. Thank you po, Sa ma'am. ambush. Salamat sa Sobra, thank you sa talaga. karangalan na makashare sa viewers. Oh my God. Ako ang dapat mahiya. Ano ba tawag Ay. doon? Ako ang dapat mag... Kaya ka ba? Yeah! 25 minutes na kasi. Ay, 25 minutes na. 5 Grabe. minutes na. Hindi, papromote mo. Sir Ay, Clint, sige. promote mo naman yung channel ko para para hindi lang puro bash na tatanggap ko. Ayun guys, subscribe nyo po tsaka supportahan po natin si Miss Paula the Explorer. So ayun, kung kayo guys nagsisimula kayo, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi nasa YouTube ang pera. Sir Clint, last na message mo sa mga supporters mo. Ayun, sa mga supporters ko guys, maraming salamat. So hindi ko in-expect na makaka-uwi kami dito and yun, kami sa work namin. Tsaka makatulong kami sa family namin. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala naman kami lahat dito eh. So, dahil sa inyo, yun, nagagawa namin yung mga passion namin. Tsaka para din sa inyo yung ginagawa namin. Kaya maraming salamat po sa suporta. Thank you! Okay na. Thank you! Shout out! Shout out, Bungo! Baka pwedeng umupo dito si Sir Bungo.